Hi guys, good evening. This is Marilu Saison Vlog. Just call me Ati Malone. So for today's video guys, let's talk about relationship. Nowadays po, mas marami akong nakukuhang concern, questions tungkol sa relationship, tungkol sa marriage, especially sa mga nasirang relasyon. Half ng mga relation po ay may ups and downs. Marami po talagang time na kailangan ilaan nyo para mag-work ang relationship ninyo. Pero paano kung ang relationship nyo ay mas marami ng hard times kaysa sa playtimes? Mas marami na kayong sinusolve na problema, mas marami na kayong mga bagay na pinagtatalunan kaysa dun sa mga time na nagre-relax kayo at masaya kayo. Now, let's talk about signs, 6 signs that your relationship is over. Pag ang relation nyo ay puro criticism na, puro defensive na, yung tipong may nag-e-explain, umiikot-ikot yung mata mo, naiinis kapag tuwing nag-e-explain siya, vice versa yun. Parang tingin mo lahat ng sinasabi na ay disgusting na, wala ng kabuluhan. Sign na yun na yung relationship mo ay nasa trouble na. Number 1, there is no emotional connection kapag ang sparks ay wala na. Ang foundation ng healthy relationship ay yung both partners ay kailangan comfortable kayo sa isa't isa. Open kayo sa isa't isa, nag-share kayo ng thoughts, ng opinions ninyo. Kapag hindi na kayo nag-open with your partner, hirap nang sabihin kung ang relationship nyo ngayon is worth it. Meaning, yung communication nyo ay nag-breakdown na. Mapansin nyo naman yun sa partner mo o sa inyong dalawa na hindi na kayo nagdi-discuss pa ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay nyo. Mag-discuss man kayo tungkol na lang sa pangangailangan ng pamilya or bata or may mga anak kayo or may mga bayarin na sinisettle, doon na lang kayo nag-uusap. Napakahalaga ng communication sa isang matatag na relasyon. Number 2, aggressive communication. Yes, nag-uusap nga kayo pero madalas away naman at sumbatan na lang. Hindi na kayo willing pareho na ayusin pa, i-deal pa yung mga disagreements ninyo kasi sa tuwing pag-uusapan ninyo ay nauuwi lang kayo sa away. Di mo na kayang baguhin yung mga negative na thoughts and judgment mo sa kanya. Palagi nang ganon. Number 3, there's no appeal to physical intimacy. Itong intimacy na to guys, ito yung yakapan, hindi lang to sex ng sex. Diyan yung lambingan, harukan, madalas kanyang niyayakap at hinahawakan. Kapag humawak tayo sa mga kapartner natin ay nag-release ng hormones yan. Magandang hormones tulad ng oxytocin na sumusuporta sa connection ng love para doon sa tao. Kung may mangyari man sa inyo, nung partner mo, hindi na siya love making. Sex na lang, wala na yung feelings. Urge or libog na lang naiiwan. Another thing, you don't trust him. Ang relasyon guys, isa rin sa pinakamahalaga ang paniniwala sa isa't isa. Pag wala ka ng tiwala sa partner mo, bawat kilos niyan at sinasabi niyan, pagdududahan mo kung totoo ba o hindi. Bakit wala kang nakitang proof? Kahit wala kang nakitang proof dun sa sumusunod na kasalanan. Palagi mong pinaniwalaan yung sarili mo na posibleng hindi totoo yung sinasabi niya. Another thing, fantasizing about others. Madali ka nang nagkaroon ng desire sa iba. Sabi ng mga expert, mayroon naman talagang healthy na relasyon o masayang relasyon, pero may isang nagka-crush sa iba, fantasizing about others is normal lang naman. Pero kung may nakita kang saksi na actress, model, or gwapong model, okay lang na magkaroon ka ng crush doon kasi hindi naman yan sasabayan ng action. Pero kapag mayroon ng pagnanasa, gusto mo nang makatalik ang taong to, ini-imagine mo na siya from day to day at tuluyan nang nawala yung desire mo doon sa partner mo, hindi na po magandang sinyalis ito. Last one, nagkakaroon ka na ng sarili mong goal, meaning wala na siya sa future mo. Gumagawa ka ng bagong goal na ikaw lang. At kung mayroon siyang goal, wala ka nang pakialam doon. Hirap ka nang i-realign yung goal mo, hope mo
para matupad mo yung goal with him or with her. So, kasi yung normal na relationship, kapag down tayo, no, yung emosyon natin masyadong down. Pag nandyan yung partner natin para bigyan tayo ng encouragement, para bigyan tayo ng support, diba, lumalakas ka kasi nandun yung joy sa relationship. Pero kapag wala ka nang naririnig na support galing sa partner mo, isa na yan na disconnection na kayo, sign na yan. Isa sa hindi magandang sinyalis yan, nararamdaman mo doon sa loob-loob mo. Hindi mo na nasusupport ang gusto at ang goal ng isa't isa. Kahit nararanasan nyo ito sa relation nyo, itong mga negative na sinyalis, hindi naman ibig sabihin nun ay yung relationship is over unless they don't change. So, that's all guys, and this is Marilo Saison Vlog. Wear your smile every day. God bless you. Bye.